samot-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Samot-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo? Kwentong kaagapay. Kaagapay, isang maganda, masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at welcome po sa ating year-end special dito yan sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ngayon nga po ay December 30, 2024. Ilang tulog na lang at hello 2025 na! Excited ka na rin bang salubungin ang bagong taon ng may pag-asa at pagpapala mula sa ating Panginoon? Pero bago tayo mag-countdown sa bagong taon, tutok muna dito sa Kwentong Kaagapay. Pag-usapan natin ang isang napakahalagang aspekto sa bawat organization. Ito ang human resources o ang mga empleyado. Sila ang puso ng anumang organization. They are God's instrument of making His plans come to pass. Kahit na ngayon ay Rizal Day at holiday, samahan mo kami sa isang kwentuhan na punong-puno ng inspirasyon. Tampok natin dito ang ilan sa mga kamanggagawa natin sa FEBC Philippines, mula sa mga nasa broadcast operations hanggang sa mga nasa support offices. Kilalanin natin ang kanilang papel sa patuloy na pagtataguyod ng ating ministry. Ang FEBC Philippines sa pamamagitan ng on-air, online at on-the-ground initiatives ay patuloy po na tumutugon sa mandato nito na to communicate Christ in our world. Ngayong araw, alamin natin ang kwento ng ilan sa ating mga kamanggagawa na katuwang natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Huwag po kayong bibitiw mga kaagapay. Simulan na po natin ang ating kwentuhan. Ako si Ethan Malyari sa CCRD, and mag-1 year pa lang ako starting this May. Actually, hindi ako listener ng FEBC or DZAS before, bago ako sumali. Pero recommend ako ni Kuya Rat sa admin dahil magka-Bible study kami. Nung nalaman ko na ministry work siya, sa radio pa. Even though, kahit na wala akong background sa radio din, interesting sa akin. And of course, yung opportunity nga na makapagtrabaho sa ministry na nangangailangan talaga ng sa position ko. Naramdaman ko na doon ako tinatawag ni God. Aside sa yung mga ginagawa namin na tasks or mga trabaho, yung challenging is yung pag-balance ng work life. Ito yung first ko na full-time job. So before noon, madami akong mga part-time gigs since college. Naging tutor ako, internships, may time na nag-food business ako. Pero laging, part-time. Ang malaking challenge over the past couple of years, or past 2 years, lumaki yung responsibility ko bilang panganay ng pamilya namin. May mga health problems sa pamilya, ako lang yung mga na mag-drive. So pag pupunta sa hospital, sa clinic, or pag may kailangan na gawin, ako yung magda-drive. So nung una ako nag-apply, ang inisip ko, mababalance ko ba yan? Pag kailangan ako, pwede pa din ba akong maging available for that kung full-time na dito? God's grace lang talaga, God's sustaining grace. Itong February siguro, ang isa sa pinakamahirap na months
sa buhay ko. Na-hospital yung dad ko. So, kailangan talaga. Kailangan tutukan. Ang dami kaming nalipatan na ospital, and health concerns, expenses, ganun. So, malaking responsibility din yung napunta sa akin. Pero talagang yung pag-sustain ni God sa amin, sa pamilya namin, lahat kami tulong-tulong. May mga friends, mga kaibigan, mga kapamilya na sumasama. Dati nga nung iniisip ko pa lang yung na paano kaya pag ganun nangyari. Naisip ko baka di ko kayanin. Parang mas gusto ko na lang na magsarili or ganun. Pero talagang kung kailan ako kailangan, at kung kailan ko kailangan din, doon talaga ako binigyan ng lakas ng Panginoon para mag-step up at talagang makasuporta sa pamilya ko at makapag-trabaho pa din dito. Nakatulong talaga na sa time na to sobrang supportive ng mga ka-department ko, mga co-workers ko. Napakalaking bagay talaga yung nag-work ka sa company na pinag-prepare yung mga needs mo, tatanungin ka, kamusta? How can we pray for you? Pero ang laking comfort and ang laking support talaga nun na iniisip ka, na iniisip yung family mo. First of all, bago yung mga practical na sagot, I believe na dito ako tinawag ng Panginoon. Nakikita ko yung pangailangan sa akin, sa position ko. Nakikita ko yung mabuting nagagawa ko, hindi lang para sa FEBC, para sa mga buhay at mga tao na naaabot ng broadcast and mga iba pa nating mga ministry. Isa yan kasi sa talagang nahirapan ako makahanap ng trabaho na full-time dati kasi ang dami kong iniisip na paano pag di ko gusto dyan, paano kung gagamitin lang ako or wala namang saysay yung ginagawa ko. Ang dami na nga nangyayari sa mundo tapos ganyan lang gagawin ko na dami kong mga job interview na parang ba't pa ako magtatrabaho dyan kung ano. Pero talagang kahit may mga challenges of course at may mga sa mundo na to and sa pag-commute, lahat naman ng mga normal na challenges na lahat tayo dumadaan. Never akong nagduda na may mabuti bang nagagawa ang time ko dito at ang effort ko. Kitang-kita talaga. Isa na ding privilege ko and benefit is na minsan nag-shoot din ako ng videos ay nakapag-interview ako. So talagang na-meet ko face to face yung mga tao na nare-reach natin. Isa talaga sa nakapag-excite or naka-inspire sa akin sa pag-join sa FEBC is malaman na ang dami pala nating station sa Philippines. Excited ako makita kasi first time, nung punta kami ng DXJL sa CDO, first time ko makapunta ng Mindanao. Pero makita na yung mga kapatid natin doon, yung community of believers, mga kasama din sa FEBC, na makita yung station, yung mga staff na nagtatrabaho na sobrang sipag at may interview yung mga tao na na-inspire nila. Ang galing sa akin, talagang medyo hindi ko pa din maintindihan kung paano nagsasama-sama yung mga tao to build something like this. Magsa 76 years na tapos sa buong bansa na paano yun nagagawa through donations and everything, pero iba-ibang klase ng tao, iba-ibang cultures, iba-ibang challenges, pero makita na sama-sama talaga sila na gano'n. Ang galing, gusto ko sanang makita pa yung ibang mga stations kasi kung ganun pa lang sa nakita ko, paano pa kaya sa buong Pilipinas? I think unang-una, walang masyadong maliit na way para mag-support sa FEBC. Of course, ang prayer talagang hindi mo pwedeng sukatin kung gaano ka-effect. Kung wala siyang parang budget or
pangsukat. Prayer is the priority. Yun talaga ang pinakauna. Essential siya para sa ministry na to at sa ginagawa. Hindi aandar ang FEBC kung hindi siya pinag-pray ng mga supporters na natin. But also even for kahit sa mga financial na support, meron tayong baka nakita niyo na yung Piso para sa Radyo or Change Can Change, yung mga coin bank. Talagang kahit barya-barya ang ibibigay, talagang baka magulat lang kayo, ang layo na nang inaabot niyan. Yung mga anonymous natin na donors, yung mga hindi pa nagpapangalan, halos kalahati sila ng donations na nare-receive ng FEBC. So, ang dami na namin nakausap na hindi naman mayayaman or hindi naman talaga ganun ka may kaya, pero nagbibigay kung anong kaya nilang ibigay. Hindi lang sa pera yan pero na malaman namin na sinusupport nyo kami at yung effort or yung pag-iisip lang sa efforts ng FEBC napakalaki. And of course sa pagtrabaho or whether sa pag-intern or sa full-time job dito, masasabi ko lang siguro sa experience ko kahit na hindi pa ako gano'ng katagal na hindi masasayang yung efforts mo dito. Kailangan ng FEBC pero ano talaga, i-honor ni God yung ginagawa mo dito sa ministry na ito. At on a more practical side, ang daming opportunities for experience dito. Ang dami ko na natutunan at nagagawa na never ko naisip na magagawa ko. Masaya kasama yung mga tao dito. Maganda yung atmosphere, madaling pumasok. At masaya magtrabaho dito. Dahil alam mong nagtatrabaho ka para sa ministry. Ako si Ethan Malyari, Creative Staff sa CCRD. At ito ang aking kwentong kaagapay. Hi, my name is Paula Pagalan. I work as an announcer producer. So I'm in the programming team at Up 987 DYFR FM Life Changing. And I've been working here for a little over a year now. So a year and a month. Wow. So it's kind of a random story. So it starts kind of at college. I didn't know that I was going to be in communications. I didn't know that I was going to major in media, but for some reason, God placed me in that course. And then after I graduated in 2022, I had just become a Christian. I had just accepted Jesus into my heart. And as a fresh grad, I was wondering what I was going to do with my life. At the time, I was teaching English online for like 8 hours a day. But after a few months, my hands began to hurt because I was spending all of my time online on a computer. And at that point, I had told my spiritual leader, my discipler, Misha, that I don't think I can work online anymore. I think I have to find another job. And she told me, my favorite radio station is hiring. It's a Christian radio station, and they're looking for an announcer producer. That was in October 2022. And I told her, okay, that's cool. That is like really in line with my course, but I don't know if I can do it. So for 5 months, I wrestled with God. I really struggled because I didn't want to leave the comfort of my teaching job because it was so easy and it was simple and it made good money. But because of my health, God was really like pushing me out of that job. And so for 5 months, I fought with God, telling him like, I don't want to do this job, but I think that I need to apply. God was really like pushing me and prompting me to apply for the role of announcer producer at Up 987. And after reading this passage in the Bible, where Peter walks on the water, 3 times I saw the word immediately, and I had realized, wow, I should have immediately applied for this job. So after reading that passage in March, after wrestling with God for 5 months, I finally worked on my resume. I worked on my CV, and I turned in
turned that in here to the station, and then a week later had my interview, and then a week after that I finally got the job. So that's how I ended up here in FEBC, completely random. Never knew that God would lead me here, and I just love the idea of being able to share what God is teaching me, share things from the Bible on air, and encouraging other people on air. So yeah, I love this job so much. The most challenging part for me is the fact that I really have to be walking closely with God. It's my job to be sharing the word or sharing words of encouragement that are like biblically based. So I really have to be deeply rooted in my faith. So that's a challenge because the world is so tempting. There are times when you really want to do what everyone else is doing, even though you know that it's wrong. So I think that's a challenge, really, just walking and following Christ when the world is so full of temptations. Wow. So I think it's just a great opportunity to be working alongside other believers and other people who have the same faith and who are also aiming to just live like Christ lives. So they really help keep you accountable. When you work with other Christians, when you're seeing them almost on a daily basis, it's kind of hard to fall into temptation because they're constantly like encouraging you to be more like Christ. You're getting fellowship every single day. So yeah, that's really helpful for me to be able to do my job because I learn from them and they learn from me, and we're constantly just encouraging and uplifting one another to continue running the race, even though it's really difficult. Wow. Yeah. Okay. I can immediately think of one. First response radio was probably one of the most difficult and challenging experiences that I've had because, like I said, I've only been working here for a year. And when I was invited to join First Response Radio, I was only May, June, July, August, September, 5 months working here. And so I'm really fresh. I'm such a newbie when it comes to my job. And DYFR FM or Up 987 has a different program than other stations. We're an FM station. And so it was challenging to be able to adapt to the way that other people worked. And, it's kind of high pressure because you're training to broadcast to people who have been in a disaster. So that was really, really, really challenging. But I'm so grateful for the experience because you just get to learn how you can broadcast Christ in a crisis or in a disaster, and also help people through communication. And we really learned that communication in a disaster is aid. And it was really challenging, but it was a lot of fun too. Why do I keeping on? I love this job. I know that Christ has really called me to work here just because of the way that I was designed, developed, and the desires that I have. So I grew up in the States, so my English is pretty okay. And the program here is mainly English. The way that I was designed, I love talking. I love, sharing with other people things that I've learned. I'm a real yapper. And then also after I became a Christian, God grew my heart and gave me the desire to want to share the gospel to all people because he has a heart for the world. So the reason why I stay here in FEBC and why I keep on keeping on is because it's God's will for my life. And I just aim and strive to be obedient to what he has called for me to do. It's kind of hard because my family is in the States. So I really chose to be left behind here in Cebu in Up 987. If I wasn't working here, I would have moved back to the States, but here I am, and I love this job, and God has really taught me so many things since working here. Yeah. Please join us. Please continue praying for us. The broadcast ministry is so
fulfilling. If you feel like God is calling you to work at FEBC, don't hesitate, because I regret that I hesitated. I waited 5 months, and the moment that I started working, I really told God, wow, God, I wish I started working here sooner. So if you have the desire to be in broadcasting, please join us. It's so much fun. You'll get fellowship, you'll learn from other believers, and also for people who desire to support us, I just encourage you with this verse that says, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. We are so grateful for all of our donors and supporters for the money that you give. And I want to remind you guys that the money that you do have doesn't belong to you, but it belongs to God. So yeah, give freely and give generously, and you will not regret it. Your reward is in heaven. Yeah. This is Paula Pagalan, announcer-producer at Up 987 DYFR FM, life-changing. At ito ang aking kwentong kaagapay. Magandang araw, ako po si Christopher Molina mula sa Broadcast Engineering Department dito sa FEBC Philippines. Nag-work na po ako dito for more than 2.5 years. Napusuhan ko mag-work dito sa FEBC kasi nung last na duty or trabaho ko dati is isa akong college lecturer. Nalaman ko lang na merong hiring dito sa FEBC dun sa professor ko, which is naging co-teacher ko siya nung naging teacher din ako sa sa isang institution. So nagkaroon ako ng interest na mag-work dito dahil gusto ko ma-practice yung aking natapos bilang isang engineer. And noon pa man kasi dati, nung college days ko pa, hinayos ko na mag-OJT dito sa FEBC. Doon ako sa Bukawi nag-apply. Pero dahil nga puno na yung slot nung for OJT, hindi natuloy. Pero sa perfect timing talaga ng Panginoon tsaka sa kanyang kalooban, di ko akalain na magwo-work ako dito at matatanggap dito sa FEBC. So before ko sabihin yung mga challenges ng work dito sa FEBC bilang broadcast technician, yung duty namin dito tsaka responsibilities namin dito sa FEBC is to monitor yung broadcast, mag-maintain ng mga equipment tulad ng transmitter, antenna, audio processors, studio equipment at iba pa na may kinalaman sa broadcast. And also nagsusupport din kami sa production, lalo na kapag may mga recording and outside broadcast. Particularly, meron kaming 2 stations na hinahawakan or client kung tawagin. Yung 702 DZAS, FEBC Radio TV, tsaka yung 98.7 DZFE, The Master's Touch. Kasama rin dito yung internet streaming. Ang challenging part na ginagawa namin dito is yung i-maintain yung broadcast. Kasi we make sure that yung quality ng audio and video sa mga listeners is clear sa kanila. May deliver sa kanila yung mga nangyayari or yung mga important information na dapat nilang mapakinggan. Lalo na yung mabuting salita ng Panginoon. And syempre, mapakilala si Kristo sa kanila. At pinaka-nakatakutan namin is yung ma-off-air. Kasi yun na yung talagang end na mangyayari dito sa radio station. Kaya dapat kung anumang panahon, anumang circumstances na mangyayari, bumabagyo man, or kung anong mga bagay na pwedeng mag-cause ng off-air ay ililimit namin yon. Kaya before mangyari yung mga ganong circumstances, kailangan prepared kami. Kailangan yung equipment namin okay. Kaya we do regularly maintaining yung equipment. We make sure na okay yung mga parts na ginagamit natin. And also, ito-troubleshoot namin lahat ng mga bagay na nandoon sa transmitter or sa equipment natin. Kaya talagang well-cared yung mga equipment natin dito kasi hindi biro yung price na cost ng mga equipment natin. And nakita ko dito sa FEBC na we are blessed kasi yung mga equipment natin is hindi nalalayo sa mga main stations or mga mainstreaming media dito sa Pilipinas kasi high grade tsaka industry grade yung ginagamit natin dito. Nakatulong ito sa akin kasi kasi 'di ba from teacher to engineer dito. Nakakaba kasi pag first time mo lahat na ginagawa yung mga bagay na ito, hindi mo alam or baka nakatatakot kang magkamali. Pero on the long run,
Nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong dito sa akin, lalo na yung mga mentors at leaders natin dito sa FEBC na magtiyaga, na nagturo, nag-guide kung paano gagawin yung mga bagay na ito, kasi mas naging efficient ako dito sa work na ito. Malaking tulong ito sa akin dahil mas marami ako natutunan, mas lumawak yung expertise ko, mas naging confident ako sa paggamit ng mga equipment natin, and syempre mas naging responsible ako na tao dito. Tsaka hindi biro talaga yung broadcast industry na pinapasok natin dito. Kasi sabi nga kanina, hindi lang to basta nagbibigay lang ng information, kundi nagsishare rin tayo ng good news. Na dito ko na-experience yung mga bagay na mas napalalim ako dito sa pagkakilala ko kay Lord, mas naging lumawak yung pagkakaalam ko tungkol sa Kanya, at nakita ko yung mga iba't ibang perspective about sa mga teachings, about sa mga culture ng mga tao dito sa FEBC. Yun yung naging source ng parang mas lumawak yung pangunawa ko, mas lumawak yung pagkaintindi ko about sa Panginoon, about sa ginagawa niya. And nakikita ko dito yung miracle ng Panginoon, kasi sabi ko nga kanina, hindi biro yung mga prices or cost na ginagamit natin dito sa broadcast. Sabi ko, saan nanggagaling yung fund na to? Talagang ang Lord talaga ang nagpo-provide. Kasi ang mission natin is to broadcast yung good news na galing sa ating Panginoon. Yung unforgettable experience na binigyan opportunity sa akin ng FEBC is yung first time kong pumunta sa other stations dito sa FEBC network, which is yung pumunta ako ng Tacloban. Pinadala ako ng FEBC doon sa Tacloban para to support and to install yung low power transmitter nila. First time kong sumakay ng eroplano, first time kong mag-isa na pumunta sa ibang lugar na medyo ganun kalayo, at first time ko rin mag-install na ako lang mag-isa. So, ang experience ko doon is nakakaba, kasi baka magkamali ako, kasi transmitter yon, low power transmitter. Kahit low power yon, I value that transmitter, kasi once na magkamali lang ako ng pag-install, once lang ako magkamali ng PHET or tuning nun, ay probably masira yung equipment na dala ko. And thankful kasi ako doon, kasi first time yon na napagkatiwalaan ako ng ganon ng FEBC, and sa tulong din ng mga tao na nandito sa Manila is nagawa ko yung part na yun. And salamat sa Panginoon dahil until now working pa din yung transmitter na in-install ko doon, ina-update ko sila, at maayos yung ang pag-broadcast, maayos yung mga clear sa mga audience daw nila yung transmitter. And isang feedback din na narinig ko, yung mga dating hindi daw na ririnig or hindi daw na papakinggan yung area nila, ngayon nakakasagap na sila ng audio or mga broadcast mula dun sa ating station dun sa Tacloban. So yun yung isa sa mga unforgettable experience ko dito sa FEBC. So nagpapatuloy ako dito sa FEBC because the Lord, dahil siya lang naman talaga yung dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Kasi sabi ko nga kanina, nung college days ko, gusto ko mag-OJT dito. And hindi pala yun yung will ng Lord sa akin, kundi ang gusto pala ng Panginoon is mag-work ako dito regular. Kasi at the end of the day, He is the reason why I am here. Alam kong hindi biro yung mapasok dito sa industry na ito, kasi sabi ko nga rin kanina, ministry din ito. Na yung work natin is also ministry din ito sa mga tao. We're not just giving yung information sa mga listeners, but also we are sharing the good news of Jesus Christ. Tapos ang aim rin dito ng FEBC is makilala ng mga tao si Lord. At hindi lang basta nila makilala, kundi tanggapin nila si Jesus as their Lord and Savior. At saka mas makilala pa na ng lubos yung kung sino yung merong Diyos tayo dito, at makaramdaman nila na merong Panginoon na nandyan para sa kanila. And syempre, dahil si Lord din ang nagbibigay ng strength and wisdom na magawa ko yung work ko dito sa FEBC. Kahit marami mang challenges, marami lang mga circumstances, pero sabi ko nga, basta dito pa ako nilagay ng Panginoon, susunod lang naman ako sa Kanya. At dahil lang naman sa Kanya, kaya ako nagpapatuloy dito sa work natin dito sa FEBC.
So, sa aming mga listeners and donors at mga supporters, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil sa patuloy niyo pong pag-suporta sa FEBC. Salamat po sa pagpili sa amin at paglalaan ng effort po dahil sa inyo ay nagpapatuloy po ang broadcast at ang misyon ng FEBC na maibahagi ang Panginoon sa lahat ng dako. I pray po na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon ng siksik, liglig at nag-uumapaw, at pinapromise po namin na ipagpapatuloy po namin na magbahagi at ng mabuting salita sa tulong at lakas na nagmumula sa ating Panginoon. And kung nais niyo pa rin po na sumuporta po sa amin, we are welcoming you po with the open hand, lalo na po if you want to join po dito sa ministry dito sa FEBC. For sure po, hindi po kayo hindi kayo mawawalan, kundi madadagdagan pa po lahat ng mga experience nyo dito. Hindi lang po sa career, kundi yung spiritual life nyo po is mas mag-grow. Kasi may mas marami po tayo matututunan po dito, mas ma-appreciate nyo po yung work at mas makikita nyo po yung bigger picture ko ano po yung work ng FEBC. Hindi lang po kami basta mag-broadcast, kundi umaabot rin po sa mga tao para mas makita, mas malaman po nila kung sino po ba ang Panginoon na meron tayo ngayon. So yun po. Okay. Ako po si Christopher Molina, Broadcast Maintenance Technician dito sa FEBC Philippines, at ito po ang aking kwentong kaagapan. Samut-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo? Kwentong kaagapay. Grabe mga kaagapay, ang inspiring na mga kwento nila. Ang galing kung paanong ginagamit ni Lord ang mga millennial at Gen Z sa ministry pong ito. Talagang nagiging instrument po sila para maabot ang mas marami pang tao, at ganoon na rin partikular na ang mga kabataan. Nakakatuwa na kahit anong generation may lugar sa gawain ng Panginoon. At kung ikaw naman kaagapay ay may desire na maging bahagi ng FEBC Philippines, bukas ang pinto para sa'yo. Pwede kang mag-submit ng iyong application. Who knows, baka ikaw na ang susunod na gamitin ng Panginoon para dito. At ngayon, patuloy tayong makikinig at susubaybayan ang iba pang kwento ng ating ka-FEBC. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang kwentong kaagapay. Hi mga kaagapay, ito po si Kayla Escalante mula po sa programming team ng 702 DZAS, at sa ngayon po ay going 5 years na po ako bilang inyong kaagapay. Konting background no muna mga kaagapay. High school pa lang ako, talagang pangarap ko na maging part ng radio production. Actually, doon sa yearbook ko noong high school, ang nakalagay to be a journalist. So, high school pa nga lang ako, dream ko na siya. Tapos, lagi akong nagme-mention dun sa pastor ko na tito ko rin na sabi ko, gusto ko pong makapasok sa 702 DZAS. That time, alam ko na merong 702 DZAS, pero hindi ko alam kung paano ako makakapasok kasi that time, hindi pa ganon ka-establish yung self-esteem ko. May issue ako nun sa self-esteem ko. Ang dami ko iniisip na baka hindi ko kaya, kasi ganito, ganyan. At saka ang mindset ko nun, ang hirap makapasok sa media kapag wala kang kakilala. And then, 2015 came, nag-open ng volunteer yung Okido, the 414 Kids Show, yung kids program dito sa 702 DZAS. And then yung leader ko noon, agad-agad, niregister niya ako as volunteer dahil alam niya na talagang dream ko maging part ng radio production. And ayun, nag-start ako as volunteer ng Okido. And that time, ano pa lang ako, third year college. Imagine yung blessing ng Lord na nag-aaral pa lang ako pero
na-experience ko na yung talagang ginagawa sa radio production. And naging volunteer ako 2015, 2016, dito na din ako nag-intern, and 2017, 10 days before ako mag-graduate, before yung graduation ko, na-hire ako as full-time employee. 2017, April 2017. And then nag-resign ako. After 1 year, bumalik ako dahil napamahal na talaga sa akin yung FEBC. Kasi naman, pag nandito ka sa FEBC, 2 bagay na agad na very close sa heart ko yung ginagawa ko. Una, yung passion ko sa radio production, and pangalawa, yung very close talaga sa heart ko ay yung ministry. Kaya talagang noong college pa lang ako, nung 4th year na, edi syempre, stress ka niyan sa pag-aaral. Pero lagi kong sinasabi, hindi kailangan ko magtapos kasi balang araw, magiging full-time employee din ako ng FEBC. So ayun, talagang napamahal na talaga siya sa akin. Kaya hanggang ngayon, nandito ako sa FEBC Philippines. Challenges, syempre nga naman, hindi naman palaging smooth yung life natin, lalo na yung pagtatrabaho dito as a ministry worker. Una, siguro yung expectation ng mga tao sa paligid mo dahil lagi nilang sinasabi na sa DZAS ka nagwo-work, so akala nila perfect ka. So nakaka-pressure minsan. And pangalawa, isa sa mga memorable na naging challenges dito sa FEBC during pandemic. Dahil bago sa atin yung pandemic, dahil wala namang manual tungkol sa pandemic na yan. So that time, ang tagal ng duty dito sa office, stay in ka sa office. Ako, parang ilang araw lang na hindi ko makita si mami, si daddy, pati si ate. Nalulungkot na ako. So para akong OFW dahil na-homesick ako. At saka yung reality na parang that time, kahit yung bahay, hindi ka na safe dahil nga pandemic. Tapos stay in ka dito sa office. Yung anxiety na baka umuwi ako, may dala kong virus sa family ko. At saka, syempre, bilang nasa ministry tayo, yung finances that time dahil pandemic, ang daming nagsasara na company, ang daming nangyayari sa paligid. Naalala ko noon, parang every time na merong email from the boss, kinakabahan ako kasi baka kung ano yung announcement. Pero salamat sa Panginoon dahil yun nga, yung challenges na yon during pandemic, kitang-kita din naman namin, kitang-kita natin kung paano sinustain ng Lord ang FEBC ministry. Kaya challenges man siya, mahirap man siya, pero sa paningin natin, kung titignan natin siya sa vision ng Panginoon, malaking tulong din siya dahil pinatatag niya din tayo during that time. Given yung mga challenges na na-mention ko kanina, syempre bukod sa daily prayer mo na ingatan ka ng Lord, yung wisdom na nagmumula sa Lord para magawa mo yung mga task mo dito sa FEBC, malaking tulong din na maging open ka sa correction mula sa ibang tao, lalo na sa mga nakakasama ko dito sa FEBC ministry. At salamat sa Lord dahil dito sa FEBC ministry, hindi lang kayo magkakatrabaho, isa kayong pamilya, at isa yon sa malaking part kung bakit na pagtagumpayan ko yung mga challenges na yon. And ako personally, paano naging blessing ang FEBC ministry sa buhay ko? Yung, syempre, part ng task ko ay pagsusulat ng script. Bago pa man maging lesson sa listener, bago pa man maging inspiration sa mga listener, yung mga content na binabahagi po namin sa inyo, mga kaagapay, kami na po muna yung natututo, kami na po muna yung na-inspire, kami na po muna yung na-motivate sa pagsusulat namin ng script, natututo na kami. At malaking bagay po yun sa akin personally dahil ayun nga, na-inspire ako, na-motivate ako, at nagiging lesson siya sa akin bago pa man maging lesson sa ating mga listener.
Isa sa mga unforgettable experience ko as FEBC worker ay yung hawakan ko yung papuri program. Dahil lumaki talaga ako na nakikinig sa mga songs ng papuri. Kaya noong sinabi sa akin na ako yung maghahawak ng papuri program, talagang kilig na kilig ako dahil nga lumaki ako sa mga song ng papuri. At dati parang pinapakinggan ko lang sila Kuya Arnel, sila Kuya Junji, yung mga papuri host natin. Tapos ngayon, hindi ko lang sila katrabaho, para na din silang pamilya sa akin. And ayun yung mga isa sa mga memorable experience ko dahil dati napapakinggan ko lang sila na kumakanta. Though hindi hindi ko mahawa yung pagkanta, pero yung makatrabaho sila napakalaking privilege para sa akin. And isa yon sa mga ita-treasure ko bilang FEBC worker. Kung tatanungin ako bakit ako nagpapatuloy dito sa FEBC Ministry, ang tanging isasagot ko lang dahil pinag-i-stay pa ako ng Panginoon. At saka na-experience ko kasi kung ano ko bilang tao kapag wala ko sa FEBC Ministry. Kasi nga napamahal na to sa akin ng sobra. And 1 year noon na hindi ako nagtatrabaho dito sa FEBC. Hinahanap siya ng pagkatao ko, hinahanap siya ng heart ko dahil napamahal na talaga ako. And ayun yung mga reason kung bakit ako nagpapatuloy, dahil alam ko na talagang dito ako tinawag ng Panginoon and dito ako patuloy na pinag-stay ng Panginoon. Kaya hanggat sinasabi ng Lord na stay ka lang dyan anak sa FEBC, mag-i-stay ako dahil gusto kong sundin yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. At saka ayun nga, laging doon ako bumabagsak sa napamahal na love ko ang FEBC Ministry dahil ito yung pinagawa sa akin ng Panginoon. Mga kaagapay, kung kayo po ay kinakatok ng ating Panginoon para maging kabahagi ng FEBC Ministry. Actually, maraming kapamaraanan para kayo po ay maging part ng FEBC Ministry. Una po ay sa pamamagitan po ng pananalangin para po sa FEBC Ministry at sa mga kamanggagawa. Ipanalangin din po natin ang mga donors, mga partners para po magpatuloy po ang ministeryong ito. At maaari rin po kayong maging kabahagi ng FEBC Ministry through donations. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At kung nais mo naman maging kabahagi, bisitahin lamang din po ang ating Facebook page para po sa mga job openings. At alinmang kapamaraanan na yan, kaagapay, mahalaga po na ipanalangin po ito sa Panginoon. Lalo na po kung kayo po ay nagnanais na maging kabahagi ng FEBC Ministry through sa pagtatrabaho po dito. Dahil hindi po siya madali pero sobrang fulfilling po na nagpapagamit ka sa Panginoon through FEBC Ministry. Kaya po, ayun po, ipanalangin po ninyo ng mabuti mga kaagapay kung saan man kayo tinatawag ng Panginoon para maging kabahagi ng FEBC Ministry. And nagpapasalamat din po ako personally para sa mga kaagapay natin na patuloy na sumusuporta sa FEBC Ministry, yung mga listener natin na nagiging kaibigan na din po namin dito sa DZAS, yung mga patuloy na nananalangin, patuloy na nagpapadala ng donation. Maraming salamat po sa inyo dahil kayo po tunay na kaagapay po namin dito sa FEBC Ministry. Muli po mga kaagapay, ito po si Kayla Escalante, producer po ng DZAS, at ito po ang aking kwentong kaagapay. So ayun, ako po si Miss Charlotte Alforte and almost 9 months na din po ako dito sa FEBC and then nasa HR department po ako. Ayun. So napusuan kong mag-work sa FEBC Philippines kasi yun nga, kilala siya as Christian company, and then I know din na
mag-grow yung faith ko sa FEBC, and at the same time, makakapag-serve din ako sa company na hindi lang siya parang nag-work, kundi nagsiserve din sa Lord and sa ibang mga tao na nasa faith journey. So siguro yung challenging part sa ginagawa namin as an HR department is unang-una syempre yung sa payroll, and then siguro sa payroll kasi syempre hindi lang siya basta-basta ginagawa, kailangan tama yung mga nilalagay mo or nasa system. Ayun. Pero kahit mahirap siyang gawin, nandun naman yung joy. Yung joy kasi hindi mo siya ginagawa para lang din sa mga tao. Syempre, ginagawa mo yun para sa Lord. And kapag ginagawa mo yun sa Lord, syempre magkakaroon ng feedback din yung mga tao. And ayun, nag-glorify din yung Panginoon. Yan. So, ayun. Siguro na-overcome ko yung challenge dun sa mga ginagawa. Syempre, unang-una sa tulong din ng Panginoon. Siya din yung mga words niya yung nagbibigay ng strength or ng kalakasan, ganyan. And yun, hindi talaga natin siya madedenay na merong mga challenges. Pero ayun naman, parang siya yung nagbibigay patuloy ng kalakasan and wisdom. Syempre may mga tao din na nagsusupport na mga coworker, and yun, parang magre-recharge ulit yung lahat. Ayun. Unforgettable experience. Siguro yung every time na nag-aasikaso ng payroll. Yun. So, mahirap siyang gawin, pero isipin mo yung mga tao na nandun sa ginagawa mo. Parang they put their efforts para sa mga trabaho nila. And then, syempre, you will do yung part mo. Parang as an HR department, para sa kanila din. Syempre, pagka, alam mo yung ginagawa nila yung best nila para dun sa work nila. And then, pag natanggap nila yung salary nila, parang yung joy nila, parang dun masaya ka na din. So, ayun. Nagpapatuloy ako sa FEBC kasi yung joy, iba yung parang nag-work ka sa isang company na Christian, and then, syempre, alam mo na parang hindi mo lang siya ginagawa para sa mga tao. Ginagawa mo siya para sa Panginoon. Ayan. So, ayun. Unang-una, siguro, nagpapasalamat tayo sa mga sumusuporta, and then sa patuloy pa na sumusuporta sa FEBC Philippines. And ang masasabi ko lang is continue to support. And then, sobrang malaking tulong siya sa FEBC Philippines, any ways na ginagawa nila to support the company. Prayer, syempre na sa strength yung faith ng mga staff sa FEBC, and then sa love gift, ayun, salamat din, and continue din to support. And sa mga gusto pang maging part ng FEBC Philippines, ayun, pag-pray yung heart, and then, ayun, siguro kung magiging part sila ng FEBC, magiging masaya yung faith journey nila. Ayan. So, ako si Charlotte Alforte, galing sa HR Department, at ito ang aking kwentong kaagapay. Praise God! Nakaka-bless ang mga kwento na narinig natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa kwentong kaagapay, at syempre sa ating mga kamanggagawa na nagbahagi ng kanilang mga inspiring journey sa paglilingkod kay Lord. Talaga namang ramdam natin yung galaw ng Panginoon sa ministry ito. Ikaw kaagapay, ano ang kwentong FEBC mo? Paano ginamit ng Lord ang broadcast ng FEBC para sa iyong spiritual growth? I-message mo or i-comment mo ngayon sa ating ongoing streaming sa Facebook at sa YouTube. Kung na-inspire ka at gusto mong magbahagi ng gawain o magbahagi sa gawain ng FEBC, maraming paraan para pwede kang mag-support. Pwede kang mag-volunteer, pwede kang magbahagi ng iyong love gift, o ipanalangin ang ating ministry. Sama-sama nating ipagpatuloy ang layunin na ibahagi si Kristo until all have heard. Muli,
maraming salamat sa pagsuporta at pagsama sa amin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ako po si Kael Garcia. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at lagit lagi sa Diyos ang papuri. Bye! Samut-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo? Kwentong kaagapay.